Kumpirmado naman ang pagkakasangkot ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boyong Remulla sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Ayon sa mga ulat, si Remulla ay di mo rin nagprotekta sa ilang mga iligal na aktibidad ng POGO na nagdudulot ng masalimuot na epekto sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Ang mga naturang operasyon ay patuloy na sinusubaybayan ng mga otoridad matapos mabunyag ang malawakang operasyon ng mga ito. Dahil sa isyong ito, ilang mga otoridad ang naghain ng kaso laban kay Remulla at inaasang ipapataw siya sa korte upang humarap sa mga akusasyon. Ang mga investigador ay nakakuha ng sapat na ebidensya na magpapatunay umano ng kanyang pagkakasangkot na siyang nagsisilbing dahilan upang magpatuloy ang investigasyon sa ilalim ng pamumuno ng mga ahensyang responsable sa pagtutok sa mga POGO. Samantala, patuloy na nanatitiling tikong ang bibig ni Remulla ukol sa isyong ito, subalit hinihintay ng taong bayan ang magiging pahayag ng kalihim sa mga darating na araw. Nagpayag naman ang ilang mambabatas ng kanilang pagkabahala at hinihiling ang agarang aksyon upang mapigilan ang anumang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga opisyal ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kapulisan to, siraan nyo on air nang wala kayong pinapakitang ebidensya. It's a no-no. Pero sabi ni Secretary rito, ang ugali kasi ng ating kapulisan, huli ng huli kahit walang kaso. Pag walang mailagay na kaso, maglalagay ng ebidensya. Alam mo, sa akin lang, no, mahirap magsalita na naggagawa ng ebidensya yung PNP. Okay? Baka kasi bumuelta sa inyo yan. Oo. Tandaan nyo, meron pa kayong issue kay Congressman Teves. So kung nasa isip nyo na yung mga tao ay pwedeng gumawa ng magplanta ng ebidensya, baka sabihin ganyan din ginagawa nyo. Diba? So it's unfair. Compare natin yung sobrang eagerness ni Secretary Remulla sa pagtugis kay Congressman Teves. Hindi po ako lawyer ni Congressman Teves, ha. Tapos ito na POGO partner, 'di ba? Tandaan natin yung Island Cove niya dati, mukhang nabenta sa POGO. Naku, nabenta. Ibubunyag na mga kaibigan, no? Ay, maraming salamat. I am worldwide, ha. Maraming salamat sa pag-likes. Ayan po, kung sino pa yung hindi pa nag-like saka nag-subscribe, pakipindot na po mga kaibigan bago natin umpisahan itong si Attorney Claire Castro. Magaling talaga siya na abogado, no? Ang galing. Ang galing pati niya mag-explain mga kaibigan, no. Ito ang mga kailangan natin sa bayan natin, no. Ito ganitong klaseng mga abogado. Bakit ba itong mga to hindi natin i-appoint as mga secretary? 'Di ba? Kasi itong mga ganitong klaseng mga lawyer mga kaibigan, nakakatulong talaga 'to eh. Nakakatulong po sila sa bayan, guys. Dahil yung ipinaglalaban nila mga kaibigan, yung totoo, katotohanan, katarungan para sa hustisya ng bayan, 'di ba? Kaya kailangan natin sila, guys. 'Di ba? Sana tumakbo sila, no? O kaya i-appoint sila, 'di ba? Pwede naman eh. Ito si 'di ba? Si Attorney Claire Cruz, Attorney Claire Castro. Pwede po siyang i-appoint mga kaibigan. Magaling eh. So ito po, no, i-play na po natin, guys. Ang sabi rito ni DOJ Secretary Crispin Remulla nung nakaraan nung Lunes to partner, okay, sa isang press conference, he was referring to the operation staged by law enforcers following reports that the POGO was involved in human trafficking and other illegal activities. Remulla likened the police operation to a fishing expedition. Hindi daw nasunod, walang specific acts, walang specific grounds para hulihin ang tao, walang specific complaints, walang basta raid lang daw. Pumasok lang sila parang nangingisda. Kumbaga, pagpasok nila, bingwit ng bingwit. Ganon talaga sinabi niya. Basta raid lang, raid. Ganon. Pumasok na sila. Para nangingisda. May pag-uusap na kasi ang DOJ at saka yung anti-cybercrime group ng PNP na bago kumilos ay mag-case build up muna para pag tayo ay nag-raid at tayo ay manghuli,
ang lahat ng ating uhulihin ay pihadong may ebidensya laban sa kanila. Ngayon, hindi nila magawa ngayon yun eh. Hindi kami papayag dito eh. Diba? Parang nagkakaroon ng problema sila. Manguhuli ka na walang kaso. Ano, magtatanim ka ng kaso? Wow, dali. Hindi pwede sa DOJ, hindi kami papayag dyan. Yun ang kanyang ano to? Kailan ba na-operahan to si Secretary Remulla? Bakit? Sige nga po. May epekto ba yung operasyon? Titignan natin yung timeline. Sige, pakicheck nga. Hindi ko alam, partner eh. Pakicheck nga po kung kailan to pala nagbakasyon. May epekto ba yun yung operasyon? Ay, titingnan natin, partner. Di-discovery natin. Alam naman tayo, hindi tayo dito nagsasalita ng walang ebidensya. Okay. Alam mo, ang dami-dami kasing mga tao ngayon, partner. Maninira ng tao. Especially to, partner. Mga kapulisan to. Siraan nyo on air. Nang wala kayong pinapakitang ebidensya. It's a no-no. Pero ang sabi ni Secretary, nabanggit mo, especially mga kapulisan ito, na ginagawa lang nila yung trabaho kumbaga partner. Parang ganun yun. Pero ang sabi ni Secretary rito, ang ugali kasi ng ating kapulisan, huli ng huli kahit walang kaso. Sabi pa niya, pag walang mailagay na kaso, maglalagay ng ebidensya. Oo. Kaya ngayon, hindi na nila magawa ito. Okay, ito na. Nakita ko na, partner. Okay. Alam mo, sa akin lang, no, mahirap magsalita na naggagawa ng ebidensya yung PNP. Okay? Baka kasi bumuelta sa inyo yan. Tandaan nyo, meron pa kayong issue kay Congressman Teves. Yes. So kung nasa isip nyo na yung mga tao ay pwedeng gumawa ng magplanta ng ebidensya, baka sabihin ganyan din ginagawa nyo. Diba? So it's unfair. Correct. It's unfair. Okay, ano natin, partner? Compare natin yung sobrang eagerness ni Secretary Remulla sa pagtugis kay Congressman Teves. Hindi po ako lawyer ni Congressman Teves, ha. Hindi kami magkakilala. Pero i-compare lang natin kung paano ba siyang kumilos. Sige pa. 'Di ba? Tapos ito na Pogo, partner, 'di ba? Tandaan natin yung Island Cove niya dati, mukhang nabenta sa Pogo. Mukhang nabenta sa Pogo. Yung sa Cavite. 'di ba? So di ko alam kung, I hope wala na sila talagang interest doon. At I hope wala naman silang friendship sa Pogo. Kondo yan na yung partner ngayon. Di ba? So, I hope. Dati ang ganda-ganda noon, di ba? Ng Island Cove. Kasi binenta na daw to. Kaya lang kasi, siguro being the Secretary of Justice, Department of Justice, medyo hinay-hinay sa pagsasalita. Kasi kapwa mo, part ng justice system, partner, ang sinisiraan mo on air. Sa madlang people, sa mga tao, sinisiraan mo yung sistema ng PNP. Correct. Pasalamat nga sila si PNP Chief Acorda, hindi tahimik lang di ba? Kung ako yung PNP Chief, partner, sasalita ako. Kasi wala kayong karapatan manira ng institusyon, ng ahensya. Lalo na kung kulang-kulang naman ang ebidensya nyo. Diba? Unang-una, partner, si Secretary Remulla, nag-10-day wellness leave siya from DOJ for personal reasons. Ito, ang date niya is June 26. Okay? June 26. Pero ang sabi kasi ito, kaya malamang, baka hindi niya to alam. Diba? Hindi niya to alam. So, at that time, partner, nabanggit ni PNP spokesperson Jean Fajardo noong na-interview siya na hindi ito basta raid. Okay. Diba? Tandaan mo, partner, na-news to kaya mahihirapan tong hindi backupan. So ang sabi dito, meron itong isinagawang hearing for the issuance of search warrant. Hindi ito nabanggit ni DOJ Secretary, partner, na may search warrant. Ang sabi lang niya is basta-basta ng raid para kayong mangingisda, na meron kayong fishing expedition, parang kuha lang kayo ng kuha ng bingwit lang. I hope naman Secretary Remulla is a lawyer. So alam naman niya kung ano yung yung application for the search warrant.
Well, we took note of the statement of SOJ at yun ang ating tinitingnan, but based on our record, the operation ay stem from a search warrant issued by a competent court. Merong search warrant na in-issue yung husgado at yung ating ACG ay in-implement naman yung search warrant na yun in coordination with other government agencies to include PAGCOR, DSWD at yung iba pang ahensya na may kinalaman doon sa pag-regulate ng POGO industry. Yung operation ng ACG ay covered nga yun ng search warrant. Yun naman ang ating sinasabi noong una pa man. Ang anti-cybercrime group ay nagsagawa ng kanilang case build-up, nagkasagawa sila ng kanilang mga surveillance and pag-iimbestiga at nag-apply nga sila sa husgado ng search warrant. So based doon sa mga pangyayaring yun, nakumbinsi nila yung husgado na indeed merong mga violation, kaya nag-issue ng search warrant. So yun ang stand ng ACG. Sinunod nila lahat yung mga processes para maisakatuparan itong operation na ito. So, okay. O diba, klaro, diba, may search warrant, Secretary? Klarong-klaro? Legal po yan, hindi po yan illegal. O, yan po ang tinig ni General Acorda, mga kaibigan. Kaya po pinag-iinitan ngayon si General Acorda. Siya ngayon ang target, mga kaibigan. Ito yun, sinasabi ko sa inyo. Dahil po sa POGO. Kasi gustong palabasin nito ni Secretary Boying, mga kaibigan, na yung ginawa po, yung pag-execute po ng PNP ng raid, gustong palabasin ni Secretary Boying ay, iyon ay isang illegal. Dahil wala daw ebidensya. Wala daw mga nagtatanim lang daw ng mga ebidensya. Grabe ka naman, Secretary Boying. Pag nagsalita ka, akala mo hindi mo gawain 'yan. Kaya nga 'di ba sabi ni Attorney Castro na bubuelta talaga sa iyo 'yan, yung mga sinasabi mo, Secretary. Lahat 'yan babalik sa iyo. Parang sampal sa iyo 'yan. Kasi gawain mo 'yan eh. Nanguhuli kayo na wala namang mga ebidensya din. Oh, kaya po ini-example po ni Attorney Castro, mga kaibigan, yung kay Tevez. Kasi ginawa nila kay Tevez yun eh. Nang raid sila na wala man lang klarong papeles. Di ba? At yung mga kinukuha nila mga testigo, yung mga dinadampot nila. Oh, yun ba? Meron ba silang testigo dun? Meron ba silang mga proof, mga evidence, yung mga kinuha nilang testigo? Di umano yung mga testigo. Kaya nga nag-recant, di ba? Dahil hindi totoo yung mga sinasabi nila. Gawa-gawa lang po nila yun. Tapos ngayon, sasabihin niya, yung mga pulis, yung nag-raid doon sa Las Piñas, illegal? Wow, ang galing! Dahil wala daw ebidensya. Talaga lang, ha? Babase tayo sa news partner, ha? Okay. So, sinabi kasi ni Public Information Office Chief Brigadier General Rodrigo Maranan, lahat ng ito ay nag-stem into from a search warrant issued by a competent court. Oo. Okay? So in other words, may search warrant at ang sabi niya spokesperson Jean Fajardo, nung may search warrant dyan, merong representative daw ang mga prosecutor. So let's get to the bottom of things here. You just heard from Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. They're saying that he was asking for case build-up. He was asking for coordination. That didn't happen. Tell us your side of the story. Was there ever a case build-up done before the raid on this hub? First of all, Ms. Carmina, I did not personally watch the press con of our SOJ, but nonetheless, upon hearing it now, and we give due respect to this statement made by SOJ. However, on the part of PNP Anti-Cybercrime Group, according to them, they have done the necessary coordination with Interagency Council Against Trafficking. And in fact, prosecutors were present during the initial stages of the implementation of search warrant. And this Interagency Council Against Trafficking, the head of that council is the Department of Justice. There were prosecutors accordingly that were present during the initial stage of the implementation of search warrant. So, siyempre ba nag-hearing yan? Hindi yan basta hearing lang. So, may representative ang prosecutor. In other words, kung meron ditong representative
sa Office of the Prosecutor, partner. Under ito ng DOJ. Oo. So, Okay, imposible. tanong lang, partner. Okay. Kung bago pa man, di ba, magpapalabas ng search warrant ng isang korte, ano ba ang dyan, partner? Ang kanilang basihan sa paglalabas ng search warrant. Okay. Para nang sa ganun, di ba, yung enforcers naman, yung law enforcer, the police, pwede nilang gawin. Yes. Di ba yung kanilang trabaho? Base doon sa inilabas na search warrant ng korte. Yes. Oo. Gusto ko lang pagbanggain yung salitaan ni DOJ Remulla. Ang sabi niya walang complainant. Yeah. Kaya yung din nasasabi mo, most probably dahil nag-file sila ng search warrant, baka walang complainant. Walang complainant. Yun nga yung kanyang rito. Sinasabi. Okay. Yung kanyang inaakusahan rito sa ating PNP sa ginawa nilang raid. But according to police PNP ACJ spokesperson, rescue ang ginawa nila. Doon sa mga biktima ng trafficking. Okay, partner, ikukumpara ko lang to sa buy-bust operation. Diba? Drugs to. Nag-buy-bust operation, may nagpe-pretend na police na posture buyer. Okay. Ito, wala ring complainant. Meron confidential agent or informant. Okay. Si confidential informant, hindi yung complainant. Siya yung timbre. Meron dun. So, ibig mong masabihin kung susundin ko yung argumento ni Secretary Remulla na walang complainant yan, kaya parang walang dapat na kaso. So, sa mga buy-bust operation ba walang complainant, dapat tsugi lahat ng kaso? Hindi pwede. Illegal yung pagsasagawa kasi walang complainant. Okay. Diba? Kasi ito, base dun sa nakuha na information, kaya minsan, partner, nagso-surveillance. So dito, sabi ni PNP, Jean Fajardo, meron silang surveillance for a month. Bago sila isinagawa. Yung raid or rescue ba dyan? Yes. So may surveillance, ibig sabihin minaman-manan. Diba? Yun. Ganyan din yung drugs, mga buy-bust operation. May surveillance sila. So hindi ito basta-basta raid lang. Partner, malaki yan to. Nakita mo ilang tao to. So paano sasabihin na gagawa lang ng kwento? Kung gagawa ng kwento, ito, susundan ko ulit yung argumento ni DOJ Secretary. Kung gagawa lang to ng kwento, bakit pa sila mag-a-apply na search warrant? Aber. Diba? Di susuluhin ko na lang. Diba? Tama. Gagawa na lang ako ng Nagawa na lang ako kunwari, may confidential agent dito. Okay? Based sa confidential agent namin, yung confidential agent, di naman yan talaga pinangangalanan for security purposes. Diba? So, di yun na lang gagawin ko, tapos saka ako mang-re-raid. Kung totoong hindi legal or legit ang gagawing raid na mga police, bakit pa pupunta ng court yan? Di ba? Common sense Ba't pupunta? Ipapaalam sa court, nandiyan dyan yung mga kanya-kanyang departamento. Ano part? DSWD? Ano yung mga... PAGCOR. Kasama ang DSWD. Ibig nyo bang... Nakipag-coordinate sila sa PAGCOR because ang POGO naman, itong mga offshore gaming partner, under ito sa PAGCOR. Sila nagbibigay rito ng lisensya. Yes. So, ibig bang sabihin ito, pati itong mga agency na tinawagan nila, in connivance? Parang ang labo naman. Bakit PNP lang ang ipipin down nyo? May mga nakipag-coordinate sila sa ibang agencies. Bakit hindi nyo nababanggit yan? So, ang tanong ko dito, bakit ba medyo eager si DOJ Secretary na ma-dismiss yung kaso? Ako, teka, partner. Partner? Maganda yun ang galing mo, Attorney Castro. Ang galing, di ba? Ang galing ni Attorney, guys. Idol natin. Bago nating idol. Ayan. Attorney Castro, mga kaibigan. Bakit daw eager itong si Boying na ma-dismiss ang kaso? Samantalang yung kay Kong Arnie Teves, tsaka yung kay Bantag. Di ba? Kung anong ginawa niya sa mga ayon? Anong ginawa ni Secretary? Anong ginawa niya kay Bantag? Anong ginawa niya kay Kong Arnie Teves? Di ba? Wala silang pake. Tapos dito sa Pogo, mga kaibigan, atat na atat, gigil na gigil siya sa issue. Nagpogo at gusto niyang ma-dismiss ang kaso. Wow! Anong meron? Naku, meron na naman tayo pag-uusapan dito. May something dito, mga kaibigan. May something na pwede po natin Kasi nga, guys, alam naman natin, di ba? Sabi po ni attorney kanina, di ba? Sa intro natin,
yung Island Cove, nabili na ba ng Pogo? Di ba? Alam naman natin, nabili na talaga yun. Billion-billion nga yung pagbili dun eh. Sino nag-ano niyan? Si Percy Lapid, di ba? At talagang kinonfirm natin yan. Nabili nga siya. Billion. So, kaya siguro eager siya, mga kaibigan, no? Eager siyang ma-dismiss ang kaso ng mga nahuli, yung mga illegal na mga Chinese. Kasi siguro, guys, yan siguro ang utos ng mga operator. Kasi nga, marami yan sila eh. Marami may-ari niyan. PNP chief, do something. Yes, sana kumilos po si PNP para hindi po kayo maraffle, sir. Dapat kumilos kayong maaga. Unahan mo na. 'Di ba? Kung ako lang talaga si PNP chief Acorda, unahan ko na sila. Kasi po, 'di ba nung isang araw sinabi ko sa inyo mga kaibigan, parang gusto niya miniting niya lahat ng mga high-ranking officials pero parang hindi naman natuloy. Dapat tinuloy niya 'yun. I-play natin mga kaibigan. Ang tanong ko dyan, okay, ano ba ang rito? Rason kung bakit, partner, ganito ang reaksyon ni DOJ Secretary? Ano ba ang gusto niyang partner rito? Kumbaga, gusto ba niyang maituwid ang PNP o meron ba siyang gustong partner, no? I-correct rito. Okay? Kasi sinasabi nga niya, ang PNP daw ay huli ng huli, kaya partner, paminsan nadadali din. Okay? Oo. Parang medyo may may inis siya rito sa ginawa ng PNP ng pagre-raid. Kasi ang may nabasa din ako, partner, na balita. Kumala din pala daw ito sa social media yung ginawang pagre-raid ng pulis dyan sa Las Piñas dito sa Pogo. Di umano may nangyaring pang-aabuso, maltreatment. Kitang-kita daw sa video. Ewan ko kung sino din pakalat rito sa video nito sa social media na sinasabi the Philippine National Police abuse and maltreatment obvious during the raid of the police at an office of the Philippine Offshore Gaming Operator in Las Piñas. Okay? Over 2,000 individuals were taken into custody, allegedly remain at the headquarters. Additionally, the water and electricity supply to the premises have been disconnected. Further, okay, exacerbating the situation for the apprehended employees were reportedly rescued by the authorities. Wala naman daw, partner, ginagawang pang-aabuso ang mga pulis. Hindi. Itong Pogo sa kanilang mga empleyado. Kumbaga parang hindi mga biktima ito ng trafficking because they were worked 12-hour shifts. Itong sinasabi sa panig ng Pogo, I have to receive any complaints from them. Some are allowed to leave once a week while others are not. They receive their salaries, stated official of Pogo firm, contradicting reports of the police suggesting a rescue operation. So baka sino dito, nagsabi niyan, partner? Oo, sa panig ng Pogo to, partner. Okay. Oo, well, baka ito ang sa tingin mo, ito yung dito nanggagaling yung hugod. You smell sa Ewan ko, partner. Malaki to So ayoko mag-isip bakit gusto niya ma-dismiss. Actually, partner, pinakawalan na nga niya pinakawalan ng DOJ. Kasi ito di ba parang inquest to Nahuli ko, Tindi Act. Siyempre, warrantless arrest. Sa huli yan, nakakulong yan, partner. Pero ni-release ng DOJ, Department of Justice, for further preliminary investigation. So, hindi sila naniniwala na meron sapat na ebidensya parang na mag-create ng prima facie evidence or probable cause para ma-file to sa case. So, dun pa lang, partner, tandaan mo, ilang tao ang nakuha? Mahigit 2,000. Colonel Jean, who were the complainants? Grabe, no? Klarong-klaro na at halatang-halata na talaga, guys. Wala na, klarong-klaro na. Klaro pa sa sikat ng araw.
halatang halata na po talaga si Secretary, mga kaibigan. Kaya ayaw ko bakit na natili pa yan sa pwesto. Ang dami na niyang mali, oh. Ang dami na niyang sablay. Itong Pogo, guys, oh. Napakatindi na po talaga ng kanyang ginawa dito, mga kaibigan. Kaya kailangan po, no? Magising na po. Ang ating Mr. President, Maria Joseph. Grabe ng mali, oh. Pogo. Meron siyang kinalaman dyan. Malamang siya malamang. Kasi nga, sa tono pa lang ni Attorney Castro, eh. Kahit kasi Attorney Castro, ayaw lang niyang diretsuhin, eh. Pero alam na niya, eh, no? Kung ano magiging kahinatnan nito. Kasi nga, bakit mo pinagtatanggol yung mga yon? At gusto mo pang ma-dismiss ang kaso? Ganon din ginawa niya sa anak niya, di ba? 3 months lang, dismiss ka agad ng kaso. Ganon din gagawin niya dito sa Pogo. Gusto niya, magic lang. O, sige, i-dismiss na lang. Pag sinabi niya dismiss, dismiss na. Samantala, ang dami po nakapending ng mga kaso na hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Why did the PNP Anti-Cybercrime Group conduct that raid? Based on the information provided to us prior to the application and the eventual implementation of the search warrant, the PNP received information that there were cases of human trafficking present in the said establishment. And in fact, they conducted surveillance and case build for nearly a month before applying for search warrants. And this search warrant also includes the search warrant to search, seize, and confiscate digital and other computer data. And again, nagkaroon pa sila ng investigation doon sa mga computer partner. So siyempre kukunin yan eh. Allowed yon because of the search warrant. There were complainants actually that who came forward and provided information. That were the basis why the PNP ACG applied for search warrant. And the proof of the mere fact that these search warrants were issued by the concerned regional trial court would only prove that there was indeed a probable cause for the case of human trafficking. And during the implementation of search warrant and the initial forensic examination of seized and confiscated computer data, there appears that there are indications that aside from the cases of human trafficking, the subject of the warrants are even engaged in other scams, to include crypto investment scams and other form of scams, scam activity. Diba? Kinuha yung mga gadget and everything, computer. At meron silang nakita doon ang PNP na ebidensya against these people. So ito ba ay fruit of the poisonous tree na hindi pwedeng gamitin? Just to prove our point, Ms. Carmina, during the implementation of the search warrant, there were equipment and facilities discovered within the building that we call the lab room, wherein the room is converted to a makeshift house to make it appear that whoever the personalities in front of the camera, the other party will have the impression that they were communicating with a certain individual inside the home. But in reality, they were inside a building that were converted as a home to make it appear that they are Colonel? What's really alarming here is that there are foreign nationals involved here. In fact, during the process. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!